mga bagay na kakaibang pangyayari. Nakaroon sa gutom, pag-init. Ay, naku mga kapatid. Pero may solusyon po tayo dyan. Ito po ang ating pag-aaralan sa aklat po ng Efeso sa pagtatapos. No? Ano ang gagawin ng isang anak ng Diyos sa ganitong mga klase ng mga pagsubok? Aklat ng Efeso, meron akong kodigo dito. Hallelujah. Ay nasulat noong si Paul ay nakakulong. Nakakulong na po siya nung sinulat po niya ito sa mga taga-Efeso. At siguro ang unang tanong na natin, para yung preach mo patungkol sa salita ng Diyos, ikaw pala nakakulong. Kaya nga mga kapatid, makikita natin sa bandang huli, makikita natin ang damdamin ng isang taong nagsikap siyang maging tapat sa Panginoon, pero nagkaroon po ng tawag natin dito, negative na resulta. Ang kanyang paglilingkod sa Panginoon ay nauwi sa isang hindi magandang resulta. Kasi marami pong nagalit sa kanya nung siya ay nag-preach. Nagkagulo po sa Efeso mga kapatid, nagkaroon ng riot, at siya ngayon ang siyang napagbintang ng may kasalanan at ang kaparusahan nito ay pagkakulong. Hindi po siya si Bato, ibang na si Bato. At ito ang damdamin ng isang taong may Diyos, may revelasyon ng mga salita ng Diyos. Pero ang kanyang sinabi ay ang kapaligtaran ng inaasahan ng isang katuslas. Sa atin po kasi, di po ba, ang nasa sisig natin pag nasa Panginoon Diyos, blessing, wala naman yun. Kagalingan sa, ilalayo ka sa lahat ng kapahamakan, diba? Yan ang pumapasok sa isip natin. Pero, tandaan natin, kaya binibigyan kayo ng background dito, nung magsimula po ang pananampalatayang tama, pananampalataya sa Panginoon Kristo, sila po ay wala sa pinakamagandang sitwasyon. May mamahal sa ulit ito. Wala po sila sa pinakamagandang sitwasyon. Sila po ay nasa pananabog ng ibang bansa. The only freedom na naibigay sa kanya, na nagugulat nga ang mga historia dito, dahil the only freedom na hindi sa kanila inalis ay freedom ng pananampalataya. Alagin niyo sino may gawa niya. Ako, alam ko na ang Diyos. No, kasi ang Roman Empire, kapag sinakop ka nila, ang unang-una nilang pinagagawa, sasambahin mo yung emperador. No? Sasambahin mo yung emperador. Pero dito, so hindi po ng Panginoong Diyos, ito yung tanging freedom o kalayaan na hindi inagay sa mga Hudyo. Yung freedom of religion. Kaya sila nakakapagod. Pangalawang punto, kung may nagre-reklamo man, no? Kaya nakulong si Paul, hindi po Romans ang nagre-reklamo. Tandaan po ninyo ha. Ang nagre-reklamo, kababayan niya mismo. Yung kanyang katunggali sa pananampalataya. Kasi ang mga Hudyo, nung time na yon, ang kanilang sinasampalatayanan, bukod sa Panginoong Diyos, kilala niyo siguro si Moses. Pag hindi sinabi ni Moses, wala. So masyado silang intact sa ilang 613 laws. Tandaan niyo po yun, no? Meron po silang 613 kautosang sinusunod. Kautosang sinasakop ang pananamit, may pananamit siyang pagkain, pagsamba, ano pa? Lahat. Pag may ketong ka, kasama yan. Kapag nagkaroon ka ng sakit sa balat, kasama yan. 613 laws. Amen. Nung dumating ang Panginoon sa Kristo, yung 630 na yan, ay parang nawala ng bisa.
Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo, ang lahat ng kautosang yan, nasulat, ang tinutukoy niyan ako. Kaya galit sila sa Panginoon Kristo ng time na yun. So, sino man, kung tayo man ay siguro pinanganak ng time na yun, kung tayo man ay magbabanggit patungkol kay Kristo o kay Jesus, isa tayo sa posibleng makulong din. At nakita natin yan na mag-preach. Diba? Mag-preach na sila Peter. Ano nangyari sa kanila? Yung 12 apostol. Hindi nyo alam siguro ang storya. Lahat po sila pinatay. Ang isa lamang ang natira sa apostol na hindi namatay noong time na yun, si Apostol Juan. Hindi po siya namatay. Ilog ng Panginoon na hindi siya mamatay, pero siya po ay nakulong din. Ang sarap nga ng buhay natin mga Kristyano ngayon, wala tayong gano'n. Malaya tayo kasi inabot na natin yung modern time. Pero sa anong yung mga kapatid, makikita ninyo kahit dito mga kapatid, una si Paul missionary, naglingkod, pero pangalawang bahagi siya rin nakulong. Pangalawang nakita. At ito ang mga payo ng isang taong naglingkod sa Panginoon, pero hindi nakalasap ng ginhawa. Di ba dapat, pastor, pag lingkod tayo sa Panginoon, puro blessing. Tama rin po yun. Pero itong binabasa natin ay isang pagkakataon na naglingkod sa Panginoon, pero hindi blessing ang dinanas niya. Persecution, pagkakulong, ng dahil sa gawain ng Panginoon, at ito ang kanyang mga sinabi. Okay, noong nakaraan, yan, sa YouTube, nilagyan ko ito ng title na magpakatibay kayo. Amen. Pastor, bakit pa yung magpapakatibay sa mga oras na ito? Wala namang persecution, wala namang pwedeng makulong, wala namang pwedeng kumaresto sa atin. Tingnan natin kung bakit, sabi niya. Sa wakas, sa chapter 10, malagyan ko lang ng chapter 6, verse 10, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ito yung sinasabi ko. Pag Kristiyano tayo, hindi kayo aasa kay pastor. Ano po sa akin? Wala po akong kinalaman sa inyo. Sa evangelist, wala po akong kinalaman sa inyo. Wala po akong maitutulong. Kasi ako po yung lingkod ng Panginoon. Trabaho lang po, kayo ay gabayan. At pare-pareho lamang po tayo ng dinadana sa daigdig nito. Pero dito, sabi nito, ang pinakamaganda, makipag-isa ka sa Diyos na lamang at sa tulong ng kapangyarihan niya. Tama po yan mga kapatid. No? Ako, ganun din ang ginagawa ko. Maasa lang po ako sa Diyos, sa tulong niya, dapat ganun din po tayo. Wala pong mataas sa atin, walang mababa sa atin, pantay-pantay lang po sa Panginoon. Amen? Kakaiba lang tayo sa mga ginagawa, pero kung pagdating sa pagtitiwala po, Diyos lamang po. Amen? Kasi ang nangyayari po sa kasalukuyan sa mga churches, nakabase na po sila doon sa leader, which is wrong. Amen? Doon sila nakabase. Sa akin, mali po yun. Dahil ang mga leader, mga lingkod ng Diyos po yan, pare-parehas lang tayo ng kategorya. Umaasa dapat na ating tawag po natin, kapag ang mga mananampalataya, nakapokus na sa leader, kulto na po ang tawag dyan. Idolatry po yan. Pagsamba na po yan sa Diyos-Diyosan. Wala pong ganyan sa Biblia. Dito makikita ninyo, ulitin ko, sabi dito mga kapatid, tayo po ay makipag-isa sa Panginoon at ang tulong ng dakilang kapangyarihan niya ang dapat po natin isahan. Amen? Tayo muna'y manalangin, dakilang Diyos, maraming pong salamat kapag ikaw na nanatili pa rin sa aming piling. Marami kaming pagsubok, marami pong dinadaanan. Hindi man kami nakulong, hindi man kami persecuted sa oras na ito, Lord. Meron pong mga taong nauna sa amin na siyang naging sakripisyo. Sila po ang dumanas ng mga pag-uusig, sila po ang dumanas ng hindi kaaya-ayang mga kalagayan ng dahil lamang sa pananampalataya. At ngayon, ibinabahagi po nila sa amin kung magitan ng Bible ang kanilang mga karanasan at mga bagay na dapat na ipangaral sa amin na ngayon ay nasa ganitong panahon. Lord, guide us. Alam namin ikaw ang Diyos noon, ikaw pa rin ang Diyos ngayon, at ikaw pa rin ang Diyos na darating sa inahan. Hindi ka nagbabago. Sa oras na ito, alam namin, ang salita mo hindi rin nagbabago. Ang natili ang kapangyarihan ito noon, ngayon, at magpakailangan.
guide us in Jesus' name. Amen. Amen. Yung nakaraan, ano naman, may balita naman, nalala niyo yung El Nino na tinatawag. Matindi po ito. Ano po? Tinignan ko, pinag-aralan ko rin. Ito ay isang pinomeno. Ibig sabihin, nangyayari talaga at maaaring tumama nga. Ang El Nino po ay ang pagtaas ng temperatura sa Pacific Ocean. Pag ito po ay nawala sa lugar, puro init na lang, ang dulot po nito ay matitinding. Hindi po init ang dulot nito eh. Ang dulot po nito sa una ay tagtuyot, pero ang pinaka-epekto nito matitinding bagyo. Siyempre, mas matitindi ang temperatura, mas maraming, sabi natin maraming vapor. No? Ang akyat mo sa ulap at yung mabigat, pag ito ay nagbigay ng ulan, ay matitindi. Well, Matthew 24, sinabi na rin naman sa atin yan, magkakaroon ng ito, di ba? Tagtuyot, maraming bagay. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin natin? No? Yung tanong na yan, ano ang gagawin natin? Kasi nangyari na yung COVID. Amen? Survivor tayo, amen ang COVID? Ang ating mo hindi. Kasi namatay sa during COVID time. Ang dami namatay ng time na yun. Ang dami na perwisyo. Hindi lang sa Pilipinas. Ito na naman, meron naman tayo mga ganito. Anong gagawin natin? Well, alam ko, natuto naman tayo. Yung pastor, bibigyan naman tayo ng face mask. Ganito na naman mangyari. Wala po kasing nakaalam kung ano ang mga tamang tools. Meron pa nga po mga bagong virus, pero wala naman dito sa Pilipinas. Mga nakakahawa ka na. Yung Ebola virus, okay, lipat mo sa rito. Pero yung init na itong nararamdaman natin, hindi ito normal. Ano po? Masyadong init. Ito ang payo ni Paul. Verse 11. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. Isuot ninyo ang baluting. Sa English tayo na meron. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ang lahat ng nangyayari sa digdig nito, unahin ko, hindi po ito gawa ng Panginoong Diyos. Ano po? Wala pong ginawa ang Diyos na masama. Ang ginawa nito ay yung masasama. Kaya ko nangingitim. Kung sinabi ko masama, kasama po, hindi lang po demonyo, ano po? Pati tao. Sabi nga ng ibang mga sumuri, ang nangyayari sa ngayon, kagagawan ng tao, pwede. Bakit nagkaroon ng abnormal temperature natin? Mula po nung madiscover yung, ano ba? Isa din po sa contribution ng tao mula nung na-discover yung langis. Pollution po ang tinutukoy ko. No? Mula nung naano yan, okay, nakatulong po sa atin yan, sa industriya. Pero makikita natin, yung pollution na dinulot niyan, nadadama natin yan. Gusto na po yung electric, no? Yun nga nangyari. Buga ng uso, yan. Naiipon yan mga po. At minsan nga, pagbawa, namamasal kayo sa bundok, makikita niyo yung Metro Manila. Minsan napapansin niyo, kulay itim na. Nababalot na ng smog. Tawag natin, ano yung smog? Ito po yung polluted air na nandito ngayon sa ibabaw. Dito tayo sa probinsya, medyo maganda-ganda pa rin ang pero kung nandun sa Maynila, talagang kita-kita nyo nangingitim yung ibabaw. So may contribution po tayo sa paglala ng mga nararanasan ngayon. Amen. Diba? Yung magagaling nating engineers na gumawa ng flood control project na imbis na makatulong mawala yung baha, ay lalo. Pero sa palagay, yun lang ba mga kapatid? May tip ako sa inyo mga kapatid. Kami nag-bike. Ngayon lang namin nakita na kapag kayo pala ay nasa itaas ng mundo, ano makikita nyo? Ano makikita pag nandun kayo? Basura. Ha? Okay, una, basura. Kita nyo. Ano pa? Hindi, palagay nyo. Umakit mo kayo sa bundok? Minsan pakit kayo sa bundok, may makikita kayo mga.
pollution. Ha? Wari. Ano pa? Wari. Ano sa inyo, ano? Grabe pala, no? Pag nandito na nagtutok ng Antipolo, yung medyo, wala na, kalbo na. Ang tatambat pa ba? Ano pa? Kung may COVID talaga ako mga kapatid nalat eh. Nabalita na yan sa Pilipinas. Pinatitigil yung iba. Yung pa-create ng subdivision. Nagulat kami, kasi pag nagbabay kami, hindi namin akalain kami subdivision pala doon sa bundok ngayon. Ang daming bahay. Ibig sabihin, kinalbo nila yung forest para maano yan. Maganda ang layunin, tangkinin, magkaroon ng housing, magkaroon ng ano, gobyerno man yan ng private, pero hindi nila nasisira na po ang kalikasan. Yan ang dahilan kung bakit itong huling baha, hindi bumaha sa atin, bumaha na halos sa lahat ng Pilipia, hala, hindi mo binabayan. Kung pumunta kayo sa mga bundok nila, kaya naman pala, kalbo na yung mga bundok, puro bahay na po ang nakatayo. Amen. Gabi lang, may balita na naman, sinulog po, sinulog 10. Ano yan, sa Manila, Parola, yung sa squatter, sa tabi ng sinulog yan. Nangyari na sa amin yan. Diba? Naalala mo, sinulog tayo doon. Pala, tatayuan lang ng bliss. Doon sa Makati, diba? Kasama ko yung mga bayan. May mga ginagawa ang tao, mga kapatid, na minsan isinisisi kasi sa Panginoon ko. Ang Diyos ko, wala pong ginawang masama yan. Dalawa lang po ang gumagawa ng masama, yung demonyo, yung devil, at yung tao mismo. Ngayon, ang gagawin natin, nandito na tayo. Ito ang payo ni Paul. Sabi niya, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. This is the armor. Ito yung protection. Amen? Now, sa una pa lang, ito po ay hindi literal. Kaya ito sinabi ni Paul, inalitulad niya ito sa isang military campaign, sa isang gera. Kasi nga, yung panahon niya, nandun sila sa panahon ng gera. Ano raw? Upang malabanan ninyo ang mga lalang ng diablo. Ito mga kailangan natin. 1. Sapagkat ang kalaban natin, hindi mga tao, kundi mga pinuno, kita niyo, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutan ito. Ito ang hukbong espiritual ng kasamaan sa ipapoy. Pakibasa mo din sa English. Ano na kalaban natin? For we wrestle not against flesh and blood, Oo. but against principalities, Mm-hmm. against powers, Mm-hmm. against the rulers of the darkness of this world, and against the spiritual wickedness in high places. So, tingnan ninyo yung mga katabi. Kahit sinabi ko ang tao ang masamang tao, kapalagay ninyo, likas bang masama ang tao? Understand ko. Kahit ngayon kapit-bahay natin, di ba? Ang pasaway. Kung talagang bukas ang isip mo, hindi mo sila dapat direktang sisihin. Kasi sila rin ay biktima. Tama? Ng sistema ng sanlibutan ito. Amen. Lalo't meron magpatay sa atin. Meron magpatay. Palagi na may patay doon sa amin. Makikita natin na pagdating sa ganyan, lumalabas ang manunugay, diba? Mangingino, at kung ano-ano pa mga kapatid. Okay, i-charge natin sila ng mga kaso, pero dapat natin na sila rin ay biktima ng kanilang sariling pinaniniwalaan, sariling pamamaraan. Now, maaari ba tayo maapektuhan? Opo, kasi nandito rin tayo sa sanlibutan ginagalawan nila. So, anong gagawin natin? Katulad ng ginagawa ng iba, at hindi ko po ito nire-recommenda, parang hindi ka raw mahawaan ng sakit, o ano pa man, anong gagawin mo? Kaya anong gagawin daw? Katulad ng ginagawa ng iba. Meron gumagawa, pero hindi recommend sa atin. No? Tinatawag natin isolation. Yung hihiwalay ka. Hihiwalay ka. Ang tawag natin dyan, kaya may religious group, no? Na ginagawa nila para daw sila hindi magkasala.
Doon sila titira sa bundok. Tawag natin mga mongha. Di ba? Monks. Titira sila doon. Sila lang. Hinihiwalay nila yung sarili nila sa templo. Wala pong sinabi ang Diyos ng gano'n mga kapatid. Kapag sa daigdig na ito, sa ayaw mo sa gusto, may makakasama kang mga kapwa mo at hindi mo sila dapat kamuhian sapagkat ang trabaho po natin, pangaralan sila. Eh siyempre, Pastor, pag yan ay pinag-aralan mo, mahahawaan ka katulad ng COVID. Diba? Hindi ka pwedeng lumapit, hindi ka pwedeng yumakap. Ito nga ang solusyon. Magsuot ka ng armor. Ang armor natin ng COVID ay Mask. okay, mask ka. Kaya, alcohol. Ano ka, para hindi ka mahawaan. O kaya pumunta ka sa likod ng blackboard, katulad ng ginagawa ni ano, hindi ka tamaan. O, yan. Ang ganda. Tagtago mo na talaga siya. Ganda na yung ganda. Sandra, yan. Sinasabi mo, armor. Naisip ka? Okay. Wala ka akong dyan. Okay ka lang? Okay, 13. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sikreto na po yun. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na yon at pagkatapos ninyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayo nakatayo. Sino sa inyo ang nag-aral ng martial arts? Yan nakakaintindi nito. Nag-aral ka ba martial arts? Kain lang. Ano ang trabaho ng martial arts? Arts yan. Depensa. Sinuntok ka, anong gagawin mo? Di ba? Kasi pasusuntok na lang po ako. Sinabunutan ka, anong gagawin mo? Pag ikaw ay tinuruan ng martial arts, matututo kang dumipensa. Amen. Tama? Kaya hindi karakarating gano'n. Ang armed forces, kahit pulis at sundalo, meron po sila tinatawag na armor. Amen? Bulletproof vest, kung sakali mong bumaril sa'yo, tatama yun sa katawan pero hindi siya agad tatago sa katawan mo. Masasaktan ka rin, masakitin pala yun. May armor po yan. Hindi ibig sabihin, hindi ka tatamaan. Ako nag-aaral din ng martial arts, alam na namin yan, kapag nagkipaglaban ka, walang sundalong hindi nasugatan o hindi tinamaan. Talagang ganun na. Ang sinasabi lang dito ni Paul, dahil ito ay nasa konteksto rin ng gera, kung sakali man magkaroon ng digmaan, ano raw, sa bandang uli, matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Kahit manood kayo ng gera, manood kayo ng labanan, makita nyo, pasapasa ang mukha ng bida, buhay pa rin. Tama? Sa gera, tinamaan ng bala, buhay pa rin. Yun ang sinasabi. So, mahalaga dito yung armor na. Tignan natin. Ano-ano ang mga armor ng Diyos? Kaya maging handa kayo, gawin ninyo, ano daw, bigkis ang katotohanan. Number 1, ano yung thing? Sino mo nga dyan? Sa English, chapter 14, verse 14. Be prepared, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Bigkis. 14 minutes. Ayan. Breastplate of righteousness. Breastplate po dito po sa dibdib. Ano po? Taas ang kamay. Aminin natin. Sino sa inyo maramdamin pa rin? Nako, hindi pwede yan. Matitiso rin. Yun na. Gutumin lang. Yun na. Breastplate, dito po yan. Ano? Nilalagay po dito. Kasi mga sundalo ng araw, naglalagay po yan. Kasi yung espada, ibig na dinirin yung katawan mo, doon muna tatama sa breastplate. Kaya po nagbe-breastplate, ang detail mo ang tao nito. Para mapatay po ninyo yung isang tao, pinakadapit, straight from the heart. Para pag dyan mo inano yan, patay yun. Pag sinaksak mo na sa tagiliran sa dito, sa paa, wala po yun.
Sa bawat sundalo, ang turo kahit hanggang sa ngayon, aim at the heart. Kay Panay yan dito, kay Sebastian dito, kay Barillan dito. Kasi sigurado, pagpirmahan nyo man. So, ang pinaka-dabi sa sunod ko, breastplate ka. So, ang tawag natin bulletproof vest. Pag-ganyan nyo. At sa atin, yun nga, pinakamaselang bahagi ng isang tao, puso, nakita, okay, maramdamin ko rin. Maramdamin, kaya na paglalabanan na ngayon. Matat na, lalo pag wala na nagbabayad sa apartment. Ano, ante? Anong problema mo, ante, dito? Kaya-kayang saluyo mo. Ha? Tinitiis. O, ikaw. Kahit hindi nyo nasagutin meron pag yung damdamin ng umiral, yung gusto mo nang mainit, gusto mo nang magbatok, kailangan hindi mo nga pwedeng gawin. Tatagami sarili mo. Mag-rest ka na lang. Mag-rest dito. Ano ka na lang. Tatagan mo na lang ang iyong kalooban. Ano ba, Ben? Matatag ba kalooban mo? Di ba? Yung nagdadrive ko ganyan, biglang may patungkol na di ba? Mistake. Di ba yung supervisor, pang mga yung makukulit. Gusto mong palayasin na sa opisina. Pero hindi mo pwede ka. Tatagan mo ang iyong ilang sinasabi dito? Tatagan na lang ninyo ang inyong kalooban. Okay? Number 2, baluti ng pagkamatuwid. Ano ba yun? English. Breastplate. Yun, no one is clear about the breastplate of Christ. Baluti ng hirap ha? Wala. Pagiging matuwid. Totoo po. Sabi nga ng isang philosopher, huwag mong bigyan ng isang tao na wala ka nito. Don't give others if you don't have this. Ano daw yun? For example, anong sagot? Sino makakawala? Kung wala ka nito, kung di mo naman ginagawa sa sarili, huwag ka magbigay. Kasi, minsan nakatulad yun. Pero tama dito. Huwag ka lang magbigay ng bagay na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. O, ikaw, palagay mo. Peace. Ha? Peace. Peace. Patient. Kaya mo pa yun. Kaya mo pa yun. Ante. Kaya Love. mo magtyaga. Love siguro. Ano? Ano ang palagay mo? Hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. Ano hindi mo? Kung ito magkala nabasa ko rin ang yun at may katwiran siya. For example, Mr. Ano yung salitang yun? Huwag mong gagawin, mahilig magbigay ng payo. Sino sa atin na nagbigay ng payo sa sarili niya? Wala. Basta ikaw palaging tama ka For example, advice. Mahilig mo mag-advise, dapat ang advice mo rin yung sarili mo muna. Hindi para naman gumagawa. Next, natin. Isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting ayun. Ito yung palagi kang ready to share the word of God. Amen? Yan. Yun lang yun. Susunod. 16. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Bilang panangga, pamatay sa lahat na nagliliyar ng ay naku, ito mga kapatid. Kinakailangan daw, meron kang shield of faith, tama? Shield of faith. Pag may mga problema talaga mga kapatid, pag wala ka na talagang makuha ang solusyon, faith na lang, iralin nyo na lang yung faith. Amen? Wala Wala na Minsan ako tinatanong, ano ba yung pastor? Pupunta pa ba yung sa langit? Siyempre, ay hindi na po ako sumasagot. Kasi hindi mo na ko-judge Minsan yung mga taong minamahal mo, malapit sa'yo, sila pa ang nagiging problema mo. Diba no? May problema rin. Pero, parang hindi
mo naman sila pwedeng gantihan ng masama. Ano lang gagawin mo? Pangan mo lang ang sarili mo. Manalig ka na lang sa Panginoong Diyos na maayos din ang yan po ang isa sa pinakamahirap na gawin natin. Kasi, ang ano ng sanlibutan, pag sinampal ka sa kanan,